naglabas ng podcast. Etong si President Bongbong Marcos. At dito sa podcast na to, tinanong siya if he is still willing na makipag-ayos sa mga Duterte. Ang sabi niya, oo, open siya sa reconciliation. Ito yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Peaceful. Kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Kung magaling lang ako kumanta, kakantayin ko sana yung Let There Be Peace on Earth. Let there. Kumanta ang hindi marunong kumanta. Si Chiki na lang po ang kakanta. Alam niyo na yon 80s and 90s kids. Yeah. Pero, syempre, ang sabi ni Presidente dyan, hindi siya makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pabayaan na lang daw yung proseso na gumulong. Aba dapat. Oo, pabayaan na lang daw yun. Pero syempre, napag-usapan din dyan sa podcast na yan yung tungkol sa eleksyon. Kasi ang sinasabi sa kanya ng marami nagtatanong kamusta ba yung assessment mo tungkol doon sa nakalipas na bilang Pilipino 2025. Nakita natin kung sino-sino yung mga nanalo sa Senado. Yes. Hindi nga tayo sure kung 5 o 6 yung nanalo coming from Alyansa. Kasi parang yung iba doon parang parehong inendorso ng magkabilang panig, di ba? Pero alam mo, sabi ni Presidente, 2 puntos daw yung natutunan niya dito sa nakalipas na midterm elections. Ano daw? Una sa lahat, sawang-sawa na ang mga tao sa politika. At pangalawa, inamin niya na dismayado yung mga tao sa gobyerno. Tingnan natin. Pakinggan natin yung sinabi ni BBM. Tao sa serbisyo ng gobyerno, hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Yeah, po. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Pero bago natin idiretso sa Comelec, ihahabol ko lang tong part ng panayam ni BBM. Kasi tinanong siya kanina alam naman natin, di ba, may mga issues na baka masyado siyang mabait na leader o kaya weak leader nga ang tawag sa kanya, 'di ba? So ang tanong sa kanya kanina, kung ikaw ang papipiliin, ano ba ang gusto mong maging bilang isang leader? Gusto mo ba yung nirerespeto ka o yung kinatatakutan ka? Oo, naalala ko si Senator Amy Marcos laging sinasabi, 'di ba, na sobrang bait ng kapatid niya. And si dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag siyang weak. Correct. Ito yung sagot ni BBM sa tanong na yan. I want to be respected, but maybe fear is better.